Magandang tanghali po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mang parte ng ating bansa at ng mundo. At loobin naman ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. So pag-uusapan po natin ngayon po mga kababayan ay scam o lokohan sa cellphone. So ayan po, so pinapakita ko po sa inyo ang video na merong isang mama na lumapit sa may tindahan at pilit na kinakausap yung babae, kino-convince na siya raw ay parang nanalo yata, something like that, sa isang promotion. Kaya nga yung cellphone na dala-dala niya ay mura na lamang na makukuha sa halagang 2,000 po pa, mga kababayan. So, maraming tanong ang siyempre, ang ating kababayan, siyempre, gusto niya makatiyak na hindi siya mai-scam, pero mas magaling po talaga magsalita yung lalaki, mga kababayan. So, ang dami-dami niyang kinakalikot sa bag, pinapakita, na kunwari ay legitimate yung kanyang kesyo, gusto pa nga niyang mag-issue ng resibo. So talagang paniniwalaan kayo na legitimate yung pagkapanalo niya ng babae sa promotion, mga kababayan. At in short, napaniwala po ang babae, nakumbinse, nagbigay po siya ng 2,000 doon po sa lalaki. At nagkaroon nga po ng palitan, naibigay na po ang cellphone sa babae, barisilyado pa siya. At nung nakuha na po ang pera, dali-dali pong umalis ng lalaki, mga kababayan. Siyempre, kailangan mauna muna siya makalis bago po mabuksan yung package o yung cellphone box. So sa madalit salita, nakalis yung lalaki at ang babae ay binuksan ng cellphone, and then later nalaman niya na walang laman ang cellphone, although siya po ay silyado, mga kababayan. Under present system, mga kababayan, mauulit at mauulit po ang mga ganyang mga pangyayari, mga scam, lokohan, pagkuha ng pera sa mga bank account, pagbawas ng pera sa mga wallet, sa mga inyong bank account. So ganyan po nangyayari under present system. Kaya nga nakakalungkot, ultimo mga bangko o mga matatalino o mga servants of government ay hindi po nila maisip o masolusyonan kung paano po wawakasan yung ganyang mga napakasimpleng problema na yan, mga kababayan. Yung panloloko at yung pagkawala ng pera sa mga bank account. Napakasimpleng problema. Hindi po nila mawakasan. Basta ang sasabihin lang sa inyo, sa radyo, sa TV, sa text, sa Facebook, huwag daw ibibigay ang inyong OTP. Huwag nyo daw ibibigay ang inyong mga email address, ang inyong mga password, and so on. Mga personal information, huwag daw ibibigay, mga kababayan. Kita nyo, wala po silang maibigay na makongkretong solusyon na wawakas po at hindi na mauulit yung mga ganyang klaseng mga panloloko, mga kababayan. Under present system or under Super Fortress system, hindi na po mangyayari yung mga ganyang scam kasi nga po, everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. So, ang mangyayari po, aalisin na po ang physical money, mawawala na po ang pera, at yan po ay mapapalitan ng debit, credit, wireless transaction. So, ang mga tao ay magkakaroon po ng sarili-sarili mga bank account. So, in case of buying and selling, so, doon na lang po mangyayari yun, yung debit credit transaction sa inyong mga bank account, mga kababayan. Kaya nga napakadali pong solusyonan, kahit nga mga kriminal, ay magkakaroon din po ng mga
legitimate bank account. Kaya nga, just in case siya pa ay manloloko during umiiral na po ang cashless environment, yan po ay kagad-agad na makikita ng gobyerno at agad na uhulihin at dadamputin po mga kababayan. So, ganun din po sa mga corruption, sa mga illegal drug, kitang-kita po ng gobyerno yan at kagad mahuhuli po ng law enforcement agency mga kababayan. Kaya nga, ang payo ko lagi sa inyo habang wala pa yan, mag-ingat po tayo at ganun lang po, mag-ingat na lang po tayo, maging matalino mga kababayan. So, ayan lamang po at ingat po kayo lahat mga kababayan. So, ayan na po, naloko na po ang babae mga kababayan. Maraming salamat po.